Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Welcome sa una natong episode sa tong HKOK, Hisgot Kalambuan, Oroqueta kita. And this time, ato ang gibisitahan ang buhatan sa City Agriculture and Fisheries Office. Din atong hinabion karon ang atong City Agriculturist nga si Sir Noel Piula para magahisgot sa kalambuan, labi na sa mga farmers din sa Dakbayan sa Oroqueta. So ang atong programa Hisgot Kalambuan, Oroqueta kita, mao kini programa nga magahisgot og mga butang nga adunay kalabigitan sa kalambuan sa Dakbayan. And before na to madungog si Sir Noel, ato na siyang hatagan og higayon nga makatimbaya usab sa katawhan sa Oroqueta, labi na sa atohang mga farmers. Sir, mayong adlaw. May buntag pod kanimo madam and apil ang imong mga kauban sa buhat sa atong mga katawan sa Oroqueta, pero unang-una gapasalamat sa atong halangdong mayor Lemuel Merrick Acosta, ato ang Vice Mayor Madam Gigi Almonte og mga membro sa ato ang sangguniang panlunsod, no, sa ila ang dako nga suporta sa mga programa o mga proyekto din sa atong Dakbayan. Apil na ni ana ang ato ang City Agriculture and Fisheries Office, and nalipay pud mig dako nga ang ato ang serbisyo sa atong katawhan ila pong gitan-aw, ila pong gibuligan kanunay. Tungod kay gitutukan nila, usa sa gitutukan nila sa atohang mga lideres, Sir Noel, ang pag-strengthen sa atohang food security sa atohang Dakbayan para makastanta kung naay mga dilubyo nga moabot, at least naay atoa nga mga naay mo survive pa ta sa atoang mga production. Mo nang gibubo nila ang ilahang na usa sa ilang gitutukan silang mga programa. Sir Noel, pagkakaron atong mahatag nga update sa atong katawhan, unsa naman ang ato ang gihatagan karon og mura og significant or ato ang gipalapdan karong mga panahon? Ang gihatagan gid og priority namo karon sa rice areas or mga rice farms nato is atong gikumpleto or ato yung kumplituhon kanang gitawag nato og geotagging sa ato ang mga rice farmers. Pagkakaroon rice farmer pa, pero time will come nga sa mga corn areas na sad, no? And vegetable. So hinahinay sa hinahinay lang sa. So pagkakaroon, it's more than 80% na ato ang na jutag, and gani bago pa nang lakaw atong mga kauban paingon dito sa rice areas para motiwas anang kuan, no, kanang trabaho. So most possibly this week ato na makumpleto. And at least doon na tayo insakto nga datos sa atong mga rice areas. Okay. Sir, for the information sa wala pa nakasabot unsa ang geotagging, pwede na to ma-explain unsay purpose sa geotagging? Kanang geotagging actually geological tagging mo na siya, no? Atong gikuhaan og technical description ang tanang basakan din sa Oroqueta, at least matino na to pod og ang kinsa ang tinuod nga tag-iya og ang trabaho ni ini. Kay isa na sa mga or number one na gina siya nga basihanan kung mohatag og mga ayuda ang ato ang national or local nga pangagamhanan, diha nato matino kung pila gyud ang atong mahatag nato nga fertilizer, pila mahatag nato nga mga seed requirement nila. At least mabana-bana pod sa atong local or national nga pangagamhanan kung pila gyud ang atong igo nga ihatag nila. So mahatag gyud sa saktong farmers ang ato hanggang pinaagi sa geotagging. Yes ma'am, kay dunay mga insidente kaniadto nga murag medyo siguro ang pagkuha sa mga datos kaniadto murag dunay gamay nga saan mataw na murag topsy siguro. Mo na nga ang uban nagamulo kay
Di sila maabtan. Dili sila maatagaan, ang uban nagdoble. Ah. So this time ato ginanggitino pinaagi ni ana, and gani sa tinuod lang ang naguna na nga ideya atong halangdong mayor, no? Okay. Iyang giduso sa ato ang halangdong pod nga gobernador. And mao na siya nga nahitabo karong tuiga nga madyutag gyud kung pwede ang tanan nga mabasakan tibuok Misamis Occidental, apil na ni ana atong dakbayan sa Oroqueta. Na ba yung mga posibilidad sa una, sir, sa wala pa jutagi nga ang isa ka luna sa basakan daghan ang mo claim nga manag-iya ana nga basakan? Sa naingon na nako ganina nahitabo na siya. Okay. And kung sahay dunay panahon nga ang isa ka tag-iya wala maapil sa ato ang registry book or sa ato ang system, Mo react yun. siyempre mo react na siya, and dili na nato hingalan ang mga pangalan, Okay. pero we have that list. And mo to nga pagkakaron ato nang yung gitino sa So, ma-plaster na. plaster pohon. na. If So ever nga na mga subsidy or mga assistance nga gikan sa gobyerno. plastado na siya. So, at least nata sa 80%, More than 80%. more than 80%. So, pila ka kinus-akan na nato ma 100 na kay calendar nga kinus-an nato ma-clear ka. Maybe not more than first week of February Human. makunagin nato na siya. Kay we are preparing for the second cropping after mga May, kay muhatag na pod before that mahatag na pod og ayuda ang ato ang Sir, ang sa gikaingon ni Governor Henry, sa gusto niya nga ang tibok Misamis Occidental makatilaw sa iyang kanang full assistance sa atuhang mga rice farmers. Kumusta ang atong dakbayan sa Oroqueta? Nagsugod na ba sila og katilaw sa maong promise sa atuhang gobernador? atong miaging later part of November and December ato na nang gisugdan gani ato ang duha ka power tiller nga naa diri sa atong compound sa Kafo, gipagamit nato sa Tagamubod Rice Farmers Association and sa Talibol, no, sa Talairon, no, mga grupo, and of course libre ang maong makina paggamit, apil na niya gisilduhan ang operator niya na sa atong local government unit sa Oroqueta, and ang gas nga gikinahanglan nila apil na ng of course ang oil. So zero na gid sila libre ang ila ang pag-cultivate sa yuta. Sa yuta. So pagkakaroon duha pa lang ang duha pa ka farmers association atong na tagaan ani ana and kahinahinay rata kay dili man matabang, no. Although dunay ang mga dagko nga mga rice farmers association or irrigators association, doon na nadaan sila katong gipangtagaan sa mga pelmix sa mga traktura. So at least akuan pud ang ilang gasto gamay, no. Okay, dako gyud pud sila masave gumikan dako man pud gasto ang pag-cultivate lang sa yuta, sir, di ba? Yeah, of course, siguro ang among estimate is the government spends more than 27,000 for that matter in every hectare. In every hectare. So kung mugasto ka sa rice farm karon mga 50,000 kuhaan og City de 22 na lang mo gani siguro sobra pa din ha, no. Kay panangitan sa nitabo atong gisgutan nato bag-o pa baguhay pa nga libre sila og daro, at least sobra 30 siguro ang nahatag nila nga from rice seeds, fertilizer, and daro. Pila di ba sa seeds na lang daan og ang fertilizer libre naman gikan sa inyong buhatan. Libre na daan. Then libre pa sa pag-cultivate sa land preparation, libre na. So ang kahago na lang gyud sa atohang mga rice farmer. Ang kahago na lang sa ilang pagtanom, ilang pag-amuma. Wala mo'y gipangayo nga bugti sa ilahang mga libre nga nangadawat. Siguro diba? ang gipangayo lang sa atong gobyerno sa Pilipinas o diri sa Oroqueta ang ilang kakugi ug ang pagpataas sa ilang production. Kay sa maong mga ayuda nga gihatag sa ila sa gobyerno, siguro ilan na siguro nga tan-awon nga kinahanglan gakuwigan ang gobyerno para nila sila pong hinuon nga mga farmer nga mo produce sa pagkaon nato. Posibleng mosaka gyud ang atong rice production og mapadayon ning mao nga programa, sir.
Magana man pud. magana man pud na sila kaayo, at least ang motivation mo taas. And at the same time murag posibleng maubos ang presyo sa ato ang pagkaon, Mga rice. no, sa rice especially. Okay, pagkakaron ang atong gipalit sa merkado hinon dili man na mga locally produced nga mga rice kanang yung presyo ron og almost 60 pesos. Yeah. Na presyo karon sa bugas sa merkado kay mao mo gunay kasagaran comment sa atohang mga katawhan nga hinsaka ang rice production sa ato ang Misamis Occidental pero nagpabiling taas ang ato ang presyo sa bugas. Maka-comment lang ko siguro ko sa ato din sa kahimtang sa production sa rice nato dere. Akong balikon ang istorya nga nearing or almost 80,000 ang population sa Oroqueta. Now we have only 431 hectares of rice land. Nahitabo nga dunay plus floods itong miaging December 2022. Nakuhaan. So nakuhaan pa gyud. Approximately kanang 431 hectares nga rice land nato makahatag na og 85%, no? Approximately 85% lang ana nga rice ang mahatag nila dinhi sa atong dakben sa atong katawhan. So we are importing more than 15% of rice from other areas. Dugangan pa ato ang plus flood nga nakuhaan og almost 35% sa ato ang mga rice areas nga walay production last season. Samot kita kan nagkaubos gyud ang ato ang production dinhi. Mao na nga isa na sa mga factor ngano nga medyo dili kayo stable or stable ang ato ang rice price sa atong rice dinhi sa Oroqueta tungod ni ana nga mga reason, no. Actually number one na then ikaduha pa of course ang market forces, no, dili pud nato na siya maibitar, no, kay ana man ginang negosyo, that's business. So ang atoan lang da nagpasalamat lang ta kay ang gobyerno wala wala ga care sa mga atong rice farmer kundi ilahang gihatagan og full assistance gani ang gusto ni governor pero sa ato pagkakaron ginahinay pa nato na siya establish gumikan sa atong resources pod. Yeah. Sa Kay pagkakaron dili pa kita ka hatag og 100% nga gipangayo sa ato ang gobernador tungod na sa ato ang financial resources. Magbase man na kung sa atong capacity. So basta kay gahinay-hinay na ta. Pero sa initial nga nahatag karon sir at least dako na kaayo ni siya og tabang nga mapataas ang ilahang income or ilang production sa sunod pang mga cropping. Kay na less naman ang ilang mga expenses. Yeah. Dako ang posibilidad nga mudako pud ang ilang production, no. Sir, kumusta man ang katong mga basakan nga sa katuig naman ang hinglabay katong mga grabing na apektuhan sa atuhang flash floods atong miagi pang mga tuig naka-recover na ba ang uban pang murag daghan kay tong balas ug bato nga hintag siguro nearing 50% na ni ato ang murag nakabalik-balik na siya pero katong uban gi-turn into vegetable production area and cornfields, no. So mamanggali na nga ang programa karon sa ato ang mga produkto o mga mais ato po nang gipakusgan mamanggali na nga sila karon libre na to og seeds, no? Mga mais apil na ni ana ang fertilizer. Dunay daro nga gihatag nato nila nga libre gihapon pero of course kagamay sa ato ang equipment dili gyud tanan matagaan og serbisyo. Pero hinaot nga ato ginang giduso nga problema sa ato ang lokal nga pangagamhanan nga tingali ang ato ang City of Oroqueta mo provide gyud og additional tractors and most possibly siguro ang tractor equipment posible nga mabalhin na sa ato ang kapo balik kay ang siyempre maglisod ta sa management, no, kung wala dinhi ang tractor sa atong opisina. Anyway
murag dunay kalambuan ni ana tungod sa right sizing mahitabo karong tuiga, and I think mura og hapit na maaprubahan. Siguro mabalik na ang atong giistorya nako nga mga tractors din sa pagkakaroon sa mga priority ninyo nga makapahula mo sa inyong tractor katong first come first serve or naagid mo priority nga mga association? Pagkakaroon ang katong naman ay mga siyempre silbi murag applicant kita kay first come first serve mo gina atong gisunod no kay lisod pod og unahon nimo tong nanay nakauna. So katog yung first come first serve. At least fair ang inyong treatment sa mga farmers nga murag nalipay pud sila ana nga mga programa nga gihatag karon sa atohang gobyerno. Sir, nakay gustong ipahibalo, nakay gustong panawagan para sa atong mga farmers? Ang ako I am always reiterating this nga kung unsay mga technical problem or whatever nga mga mulo ninyo sa atong mga farmer, dili lang sa rice kundi sa corn or vegetable, please open man ang opisina Monday to Friday from 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. So abli og tagana ang atong mga personahe din sa atong City Agriculture and Fisheries Office para mo hatag ninyo og mga serbisyo kabahin sa agriculture and fisheries matters. Okay, dahan kayong salamat sir sa paghatag na mo og panahon para amo kang mahinabi og ato ang mapahibalo, mahatagan nato og update ang atong mga rice farmer dinhi sa dakbayan sa Oroqueta. So ilabi na karon nga doon na mga development, dagkong development nga mahitabo, ilabi na tong mga sugod-sugod na nga ilang matilawan ang saad ni Governor Henry Waminan ang full assistance sa atong mga rice farmers. Gikan na lang diri nanukad sa buhatan mismo ni Sir Noel Piula sa ang atong City Agriculturist din sa dakbayan sa Oroqueta. Akong kauban si Idel Anthony Pasiola ng atong cameraman o uban ni Rolex Antasuda. Ako si Joanne sa Rigumba Antasuda. Maayong adlaw.